Experience, how can you let go of past hurts to build healthier relationships in the present? Orang-una, kailangang i-acknowledge mo, no? Tanggapin mo yung nangyari sa past hurts because nangyari na yon. Ang ano lang dyan, nangyari na yon, wala na tayong magagawa dun. It's already done. Ang steps para to build healthy relationships is to grow and to move on, no, sa mga past hurts and never to lose hope in the goodness of people. So, lahat ng mga tao ay ginawang mabait ng Diyos at mabuti, but they make bad and wrong decisions. And sometimes tayo in our relationship, pakikitungo sa isa't isa ay nagiging biktima rin ng wrong decisions and wrong actions of other peoples. So, para sa atin na makabuo tayo ng good and healthy relationships in the future, ay kailangan talaga natin yung pasensya para sa ibang tao na sana maisip rin natin at maalala natin na ibang tao ay may mga pinagdadaanan din sa buhay and may mga backgrounds rin sila, and ang mga bagay na ito ay nakaka-influensya sa kanila kung paano sila makikitungo, paano sila nakikipag-usap, paano sila nakikisalamuha sa iba. Kumbaga, para sa tao, wag natin silang husgahan o titingnan sa isang anggulo lamang. Ang mga people are very complicated creatures or beings. Para tayong diamond, multifaceted. May mga bagay tayong pinapakita sa iba at may mga bagay rin tayo lang nakaalam at Diyos lang ang nakakaalam. At para makapag-move on tayo, para makapag-grow tayo sa ating mga masasakit na karanasan, ay sabi ko nga una, acceptance, tapos pag-uunawa sa iba. And always thinking that people also have their own struggles. Tulad rin natin na hindi tayo naiiba, hindi tayo nalalayo sa kanila. So, sana hopefully sa ganung paraan, we will become more patient, more understanding, and more forgiving of others. Paano, Father, pag nakita mo yung tao, hindi mo pa talaga ma-forgive? Anong ginagawa niyo? Anong ginagawa niyo? Yari, may affair dyan. Pag ang tao ay hindi mo pa talaga mapatawad sa ngayon, it doesn't mean that you have to treat him or her harshly or with disdain. Kasi madadagdagan lang yung pagpapasakit mo yung sarili. So, treat her with respect, igalang mo, batiin mo. Hindi naman kailangan na makisalamuha ka sa kanila. But you treat the person with dignity and respect. Pero batiin mo naman sa sarili mo that at this point in time, hindi ka pa handang magpatawad. So, yung advice ko lang ay yun lang, tatuin mo sila ng mabuti, ng tama, at ipagdasal mo na sana darating ang time na lubos mo sila mapapatawad sa kung anumang kanilang nagawa. At tandaan po natin, hindi lang po yan paminsan-minsan, no? May mga ibang tao talaga na sabi natin na talagang nagkasala na nga, inulit-ulit pa. Talagang, kumbaga, iniinis tayo or sinusupok kung hanggang saan ang dulo ng ating pasensya. So, in those things, we find inspiration and we ask for the assistance of the Holy Spirit. Kasi, sabi ko nga na lubos lang tayo makapagpatawad pag ang ating kalooban ay naaayon sa kalooban ng Diyos na nagpapatawad sa lahat, no? Kasi yung Diyos hindi pa rin siya nagsasawa sa atin, hindi pa rin siya nawalan ng pag-asa sa atin bilang tao, no? Whether personally sa aking mga nagawang mga kakulangan bilang tao and sa lahat ng kasalanan ng whole humanity na hindi natin kayang mabilang, no?
yung mga kasalanan laban sa kapwa-tao, kasalanan laban sa nilikha, at marami pang iba. God still loves us, mahal tayo ng Diyos, at lagi niyang ginugusto na sana magbago tayong lahat. Paano kung blessing in disguise, Father? Yung sitwasyon na yun na bad situation. How do you deal with it? Maybe, Para mapunta ka dun sa gusto mo. yes, maybe it's a blessing in disguise, pero hindi mo pa nalalaman sa puntong yun kasi nga, di ba? Galit ka pa, hindi mo siya matanggap. Pag nakita mo siya, naiinis ka. Blessing in disguise, and also it's a training in humility, in discipline and forgiveness. So ngayon, hindi mo pa ma-appreciate yan, pero later on, as the time goes by, as the years pass by, when you encounter another person with a similar pag-uugali na ganun rin, mararamdaman mong hindi ka na masyadong naiinis, hindi ka na masyadong tinatablan. Meaning, the Holy Spirit is working in you. No? Na ikaw ay hinuhulma bilang taong maging mapagpatawad. Kung yung dating nga, madali kang mainis ngayon, hindi na masyado. So, hindi ka na masyadong affected. So, it means that God is working in you, and your prayers and your patience is bearing fruit, no? Habang naglalakbay tayo patungo sa kaharian ng Diyos. Healing. Yes, healing, and also understanding. Marami pong kwento ng ganyan. Kaso hindi lang natin masyadong naririnig. Pero merong mga very extraordinary stories of forgiveness, of healing, no? Lalong-lalo na sa between persons na hindi natin lubos akalain, no? Na magagawa ng isang tao. Pero magagawa natin with the help of the Holy Spirit. How do you believe the teachings of the church can guide us in facing daily challenges and finding hope? The church is precisely here, instituted by Christ to bring people closer to God, to be a symbol of Christ's presence here in the world, para hindi tayo maiwang mga ulila. Kaya sabi nga ni Jesus that He will send the Spirit as an advocate. So, hindi tayo maging ulila. So, the teachings of the church are there to guide us, to give us hope, and to remind us, to tell us, to teach us, to guide us how people should live their lives. No? Sa panahon kasi ngayon, parang sabihin nila na nawawala na sa uso ang simbahan. No? Although the church teaches that we have to adapt to the signs of the times. No? Pero looking at the situation globally, dito siguro sa Pilipinas, hindi natin masyadong ramdam. Lalong-lalo dito sa mga parokya dito sa Our Mother of Good Counsel Parish, kasi marami namang active Pero hindi lahat, no? Kaya inikay talaga na magsimba, lumapit sa simbahan at palalimin ang ating pananampalataya. But ako personally, I have experienced kung saan ang mga simbahan ay nagiging empty, no? Because wala na nagsisimba. Ang nagsisimba yung mga mga senior, matatanda, they are the ones. Pero kahit ganoon pa rin, hindi pa rin napupuno. Pero yung mga kabataan, mga youth, yung mga young adults, wala silang, parang wala na silang pakialam, or hindi na mahalaga sa kanila ang faith o yung pananampalataya. Kaya yung mahalaga sa kanila, yung career, minsan yung pagpapakasaya, or anumang ibang bagay na kabutuhan, pero yung pananampalataya sa kanila, wala nang halaga, or hindi lang binibigyan ng importance. So, paano, Father? Paano ka magre-reach out sa kanila? How do you think you can, what ways do you think can be done para mag-reach out sa kanila na, oy, eto kami, Basically, yan talaga yung challenge ng simbahan, no? Especially this year of hope, na to reach out to the young people, to remind them and to teach them to grow closer to Christ, because at the end,
they will be the ones who will continue the church. So, sila rin magiging pag-asa. They will be the hope of the church sa future. Kasi they will grow in age and hopefully they will grow in experience, mapalalim. Kaya sana habang bata pa lang sila ay maturuan, no? Ma-reach out kung ano yung maaaring gawin ng simbahan para sa kanila so they can build a deep relationship with Christ. So, in general, yun talaga yung ano ng simbahan na the youth will be empowered, the youth will build a relationship with Christ na sana aside sa mga gadgets o kung ano mang pinag-aapalan ng mga youth ngayon tulad ng K-pop at kung sino yung sikat ngayon ng mga Korean artist, lalo na dito sa Pilipinas, o kaya yung pag-TikTok or pagiging viral, sana di mawala ng buwang ang Panginoon sa kanilang puso. Both personally and both as a group, no, youth ng simbahan. Because sila ang pag-asa ng simbahan and later on, sila rin yung magiging tao ng simbahan at magpapatuloy ng simbahan. Kasi ganoon naman talaga yung cycle ng buhay natin sa simbahan eh. Yung mga dating youth, ngayon, nagsiserve na in different ministries, in different organizations sa church. Kaya nga minsan, yun yung ano nila, sana ba yung mga youth ngayon? Because naikukumpara ka sila ng panahon nila na wala pang masyadong gadget, wala pang masyadong distraction, madali lang i-gather yung mga tao dito sa simbahan to participate in different activities. But we recognize that the times are changing. And also, as a church, we have to read the signs of the times and we have to adapt kung paano natin mahikayat yung mga kabataan na pumunta sa simbahan and to build the relationship with Christ. Before we end, what final message would you like to give our listeners about how faith can help us face challenges and learn to forgive? On our own, kung tayo ay nakasalalay lamang sa ating sariling kakayanan na magpatawad, ay hindi talaga natin magagawa. So our faith, yung ating pananampalataya ay nagtuturo sa atin na manalig sa Diyos, magdasal at humiling sa Kanya ng anuman ang ating pangangailangan. Tayo ay madalas humihiling ng mga pangangailangan nating material, financial, minsan nakalimutan nating ihiling rin at ipagdasal sa Panginoon yung grasya o biyaya na makapagpatawad o di kaya'y yung grasya o biyaya na sana mapalalim pa natin, mapatatag at atin pang maisabuhay ang ating pananampalataya. Ang maipapayo ko po para sa lahat na para mapalalim po natin ang ating pananampalataya, unang-una ay lumapit sa Panginoon through the sacraments, especially the sacrament of the Eucharist, the sacrament of penance, reconciliation, yung pangungumpisal, dahil yun po ay nagbibigay ng pagpapatawad ng Panginoon na siya nagpapalaya sa atin sa impluwensya ng kasamaan at kasalanan. At syempre, huwag nating kalimutan na magbasa rin ng Bible. So, we are given that gift, no, that the Bible is in our homes. Sana huwag puno ng alikabok. At para doon sa mga tamad ng magbuklat ng Bible, meron na rin ngayon, online. Gamitin po natin yung technology na available sa atin. So, yung technology ay hindi lamang para sa ating entertainment at tayo ay ma-update sa mga nangyayari sa mundo. Ngunit, ang simbahan rin ay nagpapayo na gamitin natin ito sa pagpapalaganap ng mabuting balita at pagpapalalim ng ating pananampalataya. So, we can read the Bible anywhere. It's available online and offline. So, mga kapatid, sana patuloy tayo sa paglalakbay. Sana maging nagkakaisa tayong komunidad dito sa ating parokya. Gamitin po natin yung motto ng ating present Holy Father.
In Ilo Uno Unum. In the one Christ, we are united.